Kasi po, may paniniwala po noon, panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo, pag may nagyayari sa kuna o hindi magandang bagay, ang isinisisi nila, kasi kasalanan yun. O ito, katunayan, halimbawa po, ito. Kasi yun ang paningin ng buong tao eh. O kaya nangyari yun, masasama yan. Ito, tingnan niyo po ang katunayan. In John chapter 9, 1-3, at pagdaraan niya, nakita niya isang lalaking bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. So, ibig sabihin, nung ipinanganak ito, bulag na talaga. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi o Guro, sino ang nagkasala? Tingnan niyo kaagad ang paniniwala na sino nagkasala? Ang taong ito ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag. May gano'n, kaya ang taong bilis di ba mayroong programa ang Itbulaga? Bawal ang judgmental. Ang tao, hindi mo pwedeng sabihin niya kasi ang mga tao judgmental talaga. Ang paniniwala kasi nung araw na dinat na ng Panginoon, kapag may nangyayaring ganyan, di ba, pinanganak na bulag, sinisisi na ko, sino may kasalanan? Itong batang ito o yung mga magulang niya? Parang yung nangyayari, relate natin ngayon, yung welfare na yan, kaya nangyari sa kanila yan, kasi karamihan yan, kasalanan. Pinagtawanan nga nila yung Diyos. So ito po yung mga biblical facts kung bakit nagkakaganon. Pero tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon, mismo ang Panginoon ang tanungin natin. Panginoon, kaya ba nangyari sa kanila yan dahil sila yung makasalanan at pinagtawanan ng ang Ama mo, ang Diyos na lumikha na lahat ng mga bagay, na nakakuha ng zero votes. Eto po, basahin natin ha. Sabi po ng Panginoon, sa kanyang pagtuturo in Luke chapter 13, verse 4 and 5, kung meron po kayong Bible, mark this passage. No? Ang sabi po ng Panginoon at ang 18 namatay, ang dami ha, 18 namatay, nang mabagsakan ng tore. Ang sakit naman nun. Tore. 18 namatay nang nabagsakan ng tore. Sa Siloe. Sa ngalan ninyo, higit silang makasalanan kaysa ibang nananahan sa Jerusalem? Kaya ba na sila namatay na nabagsakan ng tore dahil mas higit silang makasalanan kaysa mga ibang mga taong nananahan sa Jerusalem? Tingnan niyo po sagot ng Panginoon ito po. Verse 5, hindi! So hindi pala sila namatay dahil mas masasama sila kaysa sa mga taong hindi nakaabot ng ganun sa kuna na doon na naninirahan sa Jerusalem. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo ng tulad nila. Isa pa o. Isa pa. Basa pa tayo ng isa pa. Luke chapter 13. Luke pa rin, ano mga kapatid. 13 pa rin, sa naturang ano pa rin, kabanata. 13:1. Nang panahon yun, may mga nangaroon ng ilan na nagsabi sa kanya tungkol sa Galileo na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa hain nila. May mga taga-Galileo, nung naghahain sila, yung mga dugo ng mga taga-Galileo inihalo ni Pilato sa paghahain. Ibig sabihin, pinatay. Diba parang yung araw may mga naririnig na bali-balita? Yung ginawa daw yung San Juanico Bridge, maraming nawala ng mga bata. Yun yata yung ginamit nila. Kwento-kwento ano lang to urban legend. Sa yun daw yung kaya ang tibay daw ng ng San Juanico Bridge eh. Urban legend po yan, maraming mga nawawala daw na bata noon. Ang ginawa nilang padugo. Di ba minsan pag nagpapadugo, ginagamit hayop? Alay. Itong ginamit, marami rin nawala nung panahon na yan, nung ginagawa, nung kinoconstruct ang San Juanico. The same din po, gusto ko yun yung ma-visualize nyo rito. Nasabi po ron sa Luke 13:1, nang panahon din ng yaon, ay nangaroon ng ilan na nagsisipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo, na ang mga dugo nito inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Kasi nung araw, pag nag-hahain, ang dugong ginagamit, tupa. Dugo ng tupa ng kambing. Ito iba, ang ginawa ni Pilato, dugo na ng mga tao, taga-Galileo. Sa verse 2, at siya'y sumagot,
At sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito'y higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileyo? Dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito. Dahil sila naghirap, inihalo yung dugo nila sa hain o handog ni Pilato. Sinasabi ko sa inyo, hindi. So ang sagot, hindi pa rin. Datapat malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon din paraan. Kaya ang tanong, eto po. Gagawin ko pong 3 tanong. Yung mga taga-Galileo ba na namatay, na inihain po ni Pilato sa paghahandog nila, kaya namatay dahil makasalanan sila? Sinagot ng Panginoon, hindi. Yung 18 na nabagsakan ng tore sa Siloé, higit pa silang makasalanan kaysa mga ibang mga mamamayan na nandoon, kaya sila namatay at nabagsakan ng tore? Mismo ang Panginoon ay sumagot, hindi. Ang mga taga-California ba na 29 po yung namatay, more than 40 celebrities yung mga nawala ng bahay, more than 232,000 hectares ang sunog na ari-arian. Kaya nangyari sa kanila dahil sila ay makasalanan ng higit kaysa sa mga nananahan sa Los Angeles. Hindi. The same din po ng sinagot ng Panginoong Jesucristo. Biblical. Pero ano sabi niya? Malibang tayo na, ay hindi magsisisi. Sa ganun din parang tayo mamamatay katulad nila. So anong ibig sabihin, i-mensahe sa atin ang pag-aaral na ito? Ito yung tanong para tayo magsimula na ipagkatiwala ang ating buong pag-asa sa Diyos. Ito yung panahon para mag-focus na tayo sa gawain paglilingkod talaga sa Diyos. Bakit? Huwag natin kalilimutan yung ating pagkamamamayan. Hindi po dito sa langit. Naglalakbay lang po tayo dito. Temporal lang po ito. Yung mga bagay na meron tayo, lahat yan temporal lang. Maging ang hiram na buhay na ito, temporal lang. Kung gusto mo natin ang eternal, ngayon pa lang, gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Sinabi po kanina sa unang buwan, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, nananahan, magpahinga. Ito na po yung panahon. Para po magseryoso tayo sa gawaing paglilingkod. Na hindi kung kailan na natin maiisip, ay ako maglilingkod ako sa Diyos para kasi kung hindi ka pa nakapanood ng pelikula, di ba? Kung hindi ka pa may isang pangyayari sa'yo na kumot ng attention mo para hindi ka pa maglilingkod. No? Huwag natin kalilimutan, no? Chapter 11 ng Revelation, ang gagawin natin major activity pag nasa langit na tayo. Day and night we will worship God. Kung dito pa lang, minsan lang sa 1 linggo, 2 oras, ayaw mo na, lalong hindi tayo pwede sa langit. Kasi ang nakasulat doon, we will worship God day and night. Major activity po yun. No, but ito na po yung time para po tayo mag-repent. Kasi sabi nga ng iba, ang dami ng palatandaan eh. Di ba? Ang dami ng lumilitaw, ano pa pa ebidensya? Ano pa ba kulang? Ang kulang na lang. Ito yung pagmamahal natin sa Diyos. Dito po natin ilagay yung puso natin sapagkat sabi kanina kung nasaan daw yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Ito po sana yung maging kayamanan natin. Baka meron po kayong gusto itanong sa pag-aaral po ito. Sige po. Meron lang akong paliwanag sa paghukom, di ba? Pwede, brother. Sa isang hula, mayroon ng hula, pagdating ng Panginoon sa atin, yung sakdula na makasalanan ng buong niya, legit. Ano ba ang pinakamalaking nilalang ng tao, ng Panginoon? Di ba marami siyang nilalang ng mga earth hanggang po ito. Mga nilalang niya. Ang pinakamalaking nilalang ng Panginoon ay ang araw.